Sa wakas, nag-transform na si Goku sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo, ang Super Saiyan Blue. Matapos ang mahabang panahon mula nang siya'y muling isilang, ginamit na niya ang kanyang lakas na hindi pangkaraniwan. Ito ang perpektong Super Saiyan Blue, na kanyang mas pinalakas pa sa loob ng 25 taon. Labis ang pagkagulat ng lahat sa ipinakitang kapangyarihan ni Goku, ngunit hindi nila ito maramdaman dahil sa paggamit niya ng God Ki. Nagtaka sila sa nangyari kay Goku. Noong una, nadama nila ang kanyang lakas at nasaksihan ang kanyang pagbabago, mula Super Saiyan hanggang Super Saiyan God, at sa susunod hindi na nila ito mararamdaman dahil sa transformation ng Super Saiyan Blue. Nang makita ang pagbabago ng kulay ng kanyang buhok, sila'y natulala sa pagkabigla. Wala silang kaalam-alam kung paano ito ginawa ni Goku, at si Goku naman ay punong-puno ng kumpiyansa na kaya niyang talunin si Broly. Tinitigan niya si Broly at sinabi, "Broly, sabik na akong malaman kung paano ka makakatagal sa akin, dahil ako'y nag-ensayo ng 25 taon." Hindi pinansin ni Broly ang sinabi ni Goku dahil siya'y puno na ng galit at agad na sinugod si Goku upang siya'y bugbugin, ngunit nagawa ni Goku na suntukin si Broly sa mukha, na nagpalipad sa kanya dahil sa lakas ng tama. Bumangon si Broly at muling sinugod si Goku, binuhos ang lahat ng kanyang lakas, ngunit walang epekto ito. Lalo lamang nagngit-ngit sa galit si Broly at sumigaw. Nag-transform na nga si Broly sa kanyang legendary form, ang Legendary Super Saiyan. Ngumiti si Goku at sinabi, "Hahaha. Ito ang anyong hinihintay ko, labanan mo na ako, Broly." Sinugod ni Broly si Goku at binigyan siya ng malakas na suntok, ngunit agad na bumangon si Goku at gumanti ng suntok kay Broly. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao at naglaban sila ng matindi. Sa bawat sabayan nila, ang buong planeta ay nayayanig, at may pagsabog na nangyari, at nakita ni Goku na hindi mapakali si Broly. Patuloy na iniiwasan ni Goku ang lahat ng atake ni Broly at sinipa siya sa mukha, sinuntok sa tiyan, at inihagis pataas. Galit na galit si Broly dahil hindi niya matamaan si Goku. Lumapit siya kay Goku at patuloy na sinubukang bugbugin siya, ngunit inilagan lahat ni Goku at gumanti ito ng atake. Lumakas nga ng husto ang kapangyarihan ni Goku sa loob ng Super Saiyan Blue na nagawa niyang paglaruan si Broly. Patuloy niyang binugbog si Broly at nakita ni Goku na lalo lamang nagagalit si Broly, at ang tanging paraan lang para mapigilan siya ay ang isang espesyal na galaw. Nag-ipon siya ng lakas para sa Kamehameha Wave, sapat na malakas para mapabagsak si Broly ngunit hindi para patayin siya. Ayaw ni Goku na tapusin ang buhay ni Broly at kinutok niya ang Kamehameha Wave, nang diretso kay Broly na tumama sa kanya at nawalan siya ng malay. Madali lang na tinalo ni Goku si Broly, at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, dahil walang nananalo sa kanila kay Broly sa ganitong lakas maliban kay Frieza. Si Vegeta naman ay lubos na nagulat sa kapangyarihan ni Goku at sinabi, "Hindi ko alam ang sasabihin ko." "Saiyan ka ba talaga, Kakarot?" Sagot ni Goku, "Vegeta, gusto niyo pa bang lumaban sa akin o handa na kayong patayin si Frieza nang sama-sama tayo? Hindi ko maintindihan kung paano ka naging ganito kalakas. Hindi ko ito matatanggap. Sinabi ko na sa iyo dati, iba lang talaga ang pagkakagawa sa akin, ng mama at papa ko." Dahil dito, nais ng lahat na maging pinuno si Goku ng lahat ng mga Saiyan, dahil siya ang pinakamalakas na Saiyan na nabubuhay. Kaya naman, ibinahagi nila kay Goku ang lahat ng dapat niyang malaman tungkol kay Frieza, dahil wala siyang kaalaman sa mga ginagawa nito. Matapos pala itong talunin ni Goku, nagpa siya si Frieza na magsanay ng gusto at nag-ensayo siya ng mahigit 14 na taon. Sa loob ng 14 na taong pagsasanay, naging napakalakas ng katawan ni Frieza at nakamit niya ang 2 bagong anyo na hindi pa nakikita ng sinuman. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, labis na nasabik si Goku na makita kung gaano kalakas si Frieza laban sa kanya at handa na siyang hamunan si Frieza. Alam niya kung saan matatagpuan si Frieza, na nasa planetang Namek, dahil sa kanyang panahon, doon naroroon si Frieza. Hindi sinabi ni Goku sa lahat kung nasaan si Frieza, at handa na siyang lumaban mag-isa, ngunit nalaman ito ng ibang mga Saiyan, at ayaw nilang mapalampas ito kaya't sumama silang lahat kay Goku kasama sina Vegeta, Broly, Bardock, Nappa, Raditz, at maging si Vegeta III. Sumama silang lahat kay Goku at nag-teleport sila patungong planetang Namek. Pagdating nila sa planetang Namek,
Napansin ni Goku na iba ito sa kanyang timeline dahil hindi nag-iisa si Frieza. Kasama rin niya ang kanyang ama na si King Cool, pati na rin ang Ginyu Force. Tumingin si Vegeta kay Goku at sinabi, "Kakarot, ano na ang plano mo ngayon? Narito na tayo sa planetang kinaroroonan ni Frieza." Simple lang, balak ni Frieza na gamitin ang tinatawag na Dragon Balls. Pipigilan ko siya at papatayin ko siya ng tuluyan. Parang napakadali lang para sa'yo, pero makikita mo rin kung gaano kalakas si Frieza mamaya. Magtiwala ka sa akin Vegeta, hindi ko siya minamaliit. Talagang nasasabik akong makita kung gaano siya kalakas. Nakita mo naman kung paano ko tinalo si Broly, di ba? Syempre, iyon ang dahilan kung bakit ako sumama sa'yo. At huwag mong kalimutan Vegeta, may pastahan tayo. Anong pinagsasabi mo? Naalala ko na. Pumayag ka na kung tatalunan ko si Broly, sasama ka sa akin sa planetang Earth at kung ako ang matalo, magiging tapat akong tagasunod sa planetang Vegeta. Mukhang ako ang nanalo. Kailangan mong sumama sa akin sa planetang Earth pagkatapos nito. Sige, Kakarot, tutuperin ko ang kasunduang iyon kung matatalo mo si Frieza. Sige ba, tara na. Si Goku ay dinala silang lahat kung nasaan si Frieza, at agad na nag-teleport si Goku sa harapan ni Frieza. Nagulat si Frieza at ang kanyang mga tauhan nang makita nila si Goku. Ngunit nang makita nila si Vegeta at ang iba, nalaman ni Frieza na mga Saiyan sila dahil naroon sila Bardock. Ngunit matapos pagmasdan si Goku ng mabuti, naalala niya si Goku. Naalala niya ang sanggol na may ganoong mukha at estilo ng buhok na tinalo siya. Tumingin si Frieza kay Goku nang may galit at sinabi, "Anong akala mo sa sarili mo, basta-basta ka na lang papasok sa planeta ko." Frieza, ang pangalan ko ay Goku. Isa akong Saiyan na lumaki sa planetang Earth at narito ako para pigilan katulad ng ginawa ko dati. Anong sinasabi mo? Alam ko na ikaw ngayon. Ikaw ang batang tumalo sa akin 25 taon na ang nakalipas sa planetang Vegeta. Dahil doon hinayaan ko pang mabuhay ang kahabag-habag na planetang iyon, dahil sa isang dahilan, at iyon ay para tapusin ang iyong buhay. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para maging handa sa sandaling ito. Frieza, marahil dapat mo na silang patayin ngayon. Tumahimik ka Cole. Ako na ang lalaban sa'yo. Nang si Vegeta ay nag-transform sa Super Saiyan, mabilis niyang sinugod si King Cool at sinuntok sa mukha. Nagsimula na ang labanan. Sinubukan ng Ginyu Force na tumulong ngunit dumating si Broly. Ngumiti siya at sinabi, "Ako na ang lalaban kay King Cool." At si Broly ay agad na sinugod si King Cool. Itinapon niya si Vegeta sa Ginyu Forces at sinabi niya kay Vegeta na gusto niyang patayin si King Cool. Hindi nagustuhan ni Vegeta ang ideya, ngunit nakita niya na sinugod siya ng mga tauhan ni Frieza kaya sinimulan niyang bugbugin sila. Habang nagsimula na ang labanan ni Broly at King Cool, ngumiti si Goku kay Frieza at sinabi, "Gusto kong gamitin mo ang buong lakas mo ngayon, Frieza. Mukhang sabik ka ng mamatay. Sige, unggoy, masdan mo, ito ang pinakamalakas kong anyo." Nag-transform na si Frieza sa kanyang gintong anyo, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi maipaliwanag. Namangha si Goku dito at sinabi, "Wow, kahanga-hanga ang lakas niya. Pero kaya ko itong labanan, basta gagamitin ko ang aking Super Saiyan God Form," kaya agad na ginamit ni Goku ang kanyang Super Saiyan God Form. "Sige Frieza, ipakita mo ang lahat ng kaya mo." At doon na nagsimula ang kanilang labanan. Sumugod si Goku kay Frieza habang si Frieza naman ay sumugod din, at nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan. Habang naglalaban sila, inatake si Vegeta ng Ginyu Forces, ngunit madali niyang napatumba ang mga ito gamit ang kanyang Super Saiyan na kapangyarihan. Samantala, naglaban naman sina Broly at King Cool. Madaling binugbog ni Broly si King Cool ngunit nagpa siya si King Cool na gamitin ang kanyang buong lakas. Ngumiti siya at sinabi, "Maaaring malakas ka, unggoy, ngunit oras na para gamitin ko ang aking buong lakas." Sa wakas, nag-transform na si King Cool sa kanyang huling anyo at doon na niya sinimulang atakihin ang iba pang Saiyan kasama si Broly. Ngunit sumigaw si Broly, nag-transform na si Broly sa kanyang legendary Super Saiyan form at sinabi, "Ang anyong ito ay sobra para sa'yo, pero gusto ko nang tapusin ang iyong buhay." Sinugod niya si King Cold at naglaban sila, at madali lang niyang binugbog si King Cold. Kahit na ginamit ni King Cold ang kanyang huling anyo, hindi ito sapat laban sa kapangyarihan na tinataglay ng legendary Super Saiyan na si Broly.
Nang ibabaw si Broly at nag-ipon siya ng ki para sa isang Razor Cannon Blast, at tinamaan si King Cole, at tuluyan na siyang namatay. Nagpatuloy ang labanan ni Goku at Frieza habang sinipal ni Frieza si Goku sa tiyan, na nagpahinto sa kanya at sinundan ito ni Frieza ng suntok. Tumilapon si Goku patungo sa tubig ngunit lumabas siya at sinabi, "Hindi na masama Frieza. Nasa sabik na ako ngayon at hindi ako makapaghintay na makita kung gaano ka na ba talaga kalakas. Naalog na ba ang utak mo, unggoy, dahil wala kang pag-asa laban sa akin? Tatapusin ko na ang iyong buhay. Ikaw ang bahala, pero hayaan mong gamitin ko na ang aking tunay na kapangyarihan." Nag-transform na si Goku sa kanyang Super Saiyan Blue. "Handa ka na ba Frieza? Ito ang aking Super Saiyan Blue." Nagulat si Frieza nang makita ang kapangyarihan ni Goku, at bago pa siya makapagsalita, agad na lumapit si Goku kay Frieza at sinipa siya sa mukha, na nagpalipad sa kanya, ngunit hindi pa tapos si Goku. Hinabol pa niya si Frieza at binugbog niya ang gintong anyo nito, at maliwanag na wala itong laban kay Goku. Dahil dito, namangha si Frieza sa kapangyarihan ni Goku at sinabi, "Nasa sabik na ako, unggoy, kahit na nag-ensayo ako ng maraming taon, nakasabay ka pa rin at nalampasan mo ako sa aking gintong anyo. Pero alam mo ba, na marami pa akong lakas? Anong ibig mong sabihin na marami ka pang lakas? Kung totoo yan, gusto kong makita, Frieza. Ito ang kapangyarihan na nakamit ko pagkatapos ng 10 taon pang tuloy-tuloy na pagsasanay. Tinitiyak ko sa'yo na papatayin na kita sa kinatatayuan mo. Tumakas ka na." Matapos nga ang 14 pa na taong pagsasanay, nakamit ni Frieza ang kapangyarihan ng gintong anyo at ngayon ay nakamit niya ang isang bagong kapangyarihan na tinatawag na Black Form. "Ito nga ang anyo ko. Ito ang Black Frieza." Ngumiti siya at sinabi, "Nakayanan mong makipagsabayan sa pangalawa kong pinakamalakas na anyo. Ngayon tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa aking pinakamalakas na anyo. Tawagin mo akong Black Frieza." "Ano ito, Black Frieza? Hindi ko pa ito natalo dati. Sapat kaya ang kapangyarihan ng Super Saiyan Blue ko, para patayin ang Black Form ni Frieza? Dahil sa panahon ko, hindi ko kinaya ang lakas ng Black Frieza, at kahit naka-Ultra Instinct na ako, hindi pa rin ako makatama dito. Makakaya ko kaya ito? O ito na, ang katapusan ng aking buhay."